Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karbi natin, biglaan to. Di kinaya pressure, grabe. Bagong tulay, inangkin, BBM. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Huwag tayong magbabudol. Gusto kong i-clarify. So yan mga karibin natin, ito pasadahan po muna natin itong pinakabagong natapos na tulay sa administrasyon di umano ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang sabi dito ni President Bongbong Marcos Jr. mga kaubayan, Camalaniugan Bridge, modelo ng maayos na infrastruktura. Ayan. Nag-groundbreaking na naman po si President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa Camalaniugan Bridge. Pero marami po ang nagtatanong, talaga po bang sa Marcos admin po ito? Talaga po bang ligasiya ito ni President Marcos Bongbong Marcos Jr.? Or ito po ay sa panahon pa po ni President Duterte at katatapos lang ngayon? Marami po ang nagtatanong. Kaya eto, isa po nating kababayan mga karibin natin, hindi nakapagpigil, Talagang sinagot na po ang mga nagtatanong at sinagot na po yung mga vloggers, na baka daw angkinin, Angkinin na naman ito ng BBM admin. Ito, pakinggan po natin si Sir mga kababayan. Isang patunay na ito po ay galing pa sa Build project ni former President Duterte. Gusto kong i-clarify na yung bagong bukas na Camalaniugan Bridge sa Cagayan Province ay part ng Build project ni Pangulong Duterte. Ang civil works niya na naumpisahan na noong 2020 at ang groundbreaking kasama si Secretary Villar ay noong 2021. Sinasabi ko lang kasi baka akinin na naman ng BBM trolls na project at legasya ni Bongbong Marcos. Sorry to disappoint you. Wala pa siyang napagawa at naumpisang kahit anong tulay sa buong bansa. So yan, wala pang naumpisahan na kahit anong tulay sa buong bansa mga kababayan. Wala pang naipapagawa, kumbaga walang ligasiya pa itong si President Bongbong Marcos Jr. So yan klarong-klaro po mga kababayan, wag po tayong magpabudol dahil baka angkinin na naman po nila yung tulay na yan mga kababayan. Alright, hindi po nanggaling sa kanila or hindi po sila sa kanila nagsimula ang paggawa ng tulay na yan. Sana nga gumawa naman sila kahit isa lang, mga kababayan. Ito mga karibin natin, pasadahan naman po natin itong si General Macanas ng General's Viewpoint. Nakarma na daw Di kinayang pressure. Ito po ay patungkol mga kababayan sa mga na papalitang mga secretaries dahil sa revamp ni BBM mga kababayan. Ito, pakinggan po natin kung sino-sino po itong mga secretaries na ito, Isa na nga po dito ang secretary ng tourism, Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction. Reaction opinion itong article published sa tntabante.com. Tungkol ito sa napipintong o napapabalita na pagsibak kay Tourism Secretary Cristina Frasco at yung napiling papalit sa kanya. DOT Secretary Cristina Frasco papalitan ng corporate executive. Isang corporate executive na may malapit na koneksyon sa isang bilyonaryo. Ang umano'y itinuturing na posibleng pumalit kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ayon sa nakalap na impormasyon ng Politico. Ayon sa source ng Politico, ikinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos ang leadership reset sa Department of Tourism na bahagi ng malawakang balasahan ng kanyang gabinete dahil sa kabiguan ng sektor ng turismo na makasabay sa regional peers sa kabila ng inilalaang pondo. Ito ang sabi ng source. This was supposed to be a rebound story. Instead, tourism has plateaued
while our neighbors surge ahead. From Malacanang's perspective, Prasco has become more of a liability than a driver of growth. Inihayag pa nito na bukas umano ang Malacanang sa pagtalaga ng isang corporate-style manager na mas nakatuon sa returns, disiplina at execution kaysa sa pagpapaganda ng imahe. Matatandaan naman mula Enero hanggang Nobyembre of 2025 na itala ang 5 million to 2.35 million foreign arrival na magbagyang mas mababa kaysa 5.35 million noong 2024. Kabaliktaran sa pagtaas ng iba pang Southeast Asian countries. Ayon pa sa mga analyst, pinakamababa ang economic return ng Pilipinas kumpara sa ibang ASEAN countries sa bawat dolyar na inilalaan sa turismo. So ito lang, no, komento lang tayo about dito sa tourism, mga kaubayan. Kasi ito rin ang ito rin po ang medyo masakit sa tourism, no. For example lang, hindi ko naman sinasabing ginawa talaga ni Frasco, no. For example, sige, pagandahin natin ang Pilipinas, no. Pero kasi mga kaubayan, bago ka pumunta sa isang lugar, bago ka pumunta sa isang bansa, for tourism purposes, for tourist purposes, no? Kailangan mo munang alamin kung ito ba ay safe, secure ba ito, no? Kasi mga kaubayan, no, simula po nang naging presidente sa PBBM, hindi na po natin naramdaman na we feel safe, no? Sa labas ng ating bahay. No, unlike nung kay former President Duterte, no, kahit anong oras pwede ka talaga Ngayon talagang may lumabas lang sa bahay nyo, talagang mag-aalala ka na, mga kaubayan, kapag hindi pa bumalik Dahil nagsiliparan na naman po, kakalatan na naman po itong mga bad elements of the society. So dapat ang unahin siguro, mga kaubayan, no, yung security and safety of the tourist, no? Hindi lang turista, maging ng mga Pilipino dito po sa ating bansa, di ba? Higit 20 billion ang ginastos sa nakaraang mga administrasyon. Ang tourism receipts noong 2024 ay umabot lamang ng 13 billion. Lugi. Bukod pa rito, hindi pa rin nakabawi ang sektor mula sa pandemya, kung saan bumaba ang revenue noong 2023 hanggang 2024 at ang kontribusyon ng turismo sa GDP ay mas mababa sa 9% noong 2024 mula sa halos 13% noong 2019. Nakatanggap din ng kritisismo si Prasco dahil sa promotional approach ng DOT at lumala ang imahe ng ahensya dahil sa pagkansela ng Love the Philippines campaign noong 2023 matapos gamitin ng stock footage mula sa ibang bansa. Sabi ng source, tourism is no longer a feel-good portfolio. It's a numbers game now. And right now, the numbers aren't working. Okay, so ito na. Matagal nang inaabangan ng nakakaraming taumbayan ito. Kasi matagal nang hindi maganda ang performance ng Department of Tourism. Maraming ang umaasa noong after yung May 12 na election at nagkaroon ng mass courtesy resignation, marami nang umaasa na isa sa mga masisibak na cabinet secretary ay itong Department of Tourism. Kaya lang, hindi nangyari. Nagtuloy pa rin. So ito na ngayon, napuno na ang salop siguro ng Malacanang dahil sobrang baba ang foreign tourist arrival kumpara sa ang pinakamataas ata is 22 million. Vietnam ba? Vietnam or Malaysia? Basta 22 million. Yung iba nasa 16 million, 15 million. Tayo isa sa pinakamababa at 5.2. So sa buong 2025 pala, 5.6 ang total tourist arrivals. Malayong malayo kumpara nung 2019. Panahon ng Duterte administration before pandemic,
nakaabot po tayo ng 8.4 million foreign tourist arrival. Yun na yung highest recorded foreign arrivals sa ating bansa. Sayang nga lang, excuse me. Kung hindi sana nagka-pandemic, baka yung 2020, ang expectation is aabot na ng 10 million foreign tourist arrival ang naitala ng Pilipinas. Kaya lang, yan nga, naabutan tayo ng pandemic. At up to now, lumalabas ang Pilipinas, hindi pa rin nakakabawi mula nung pandemic. So anong rason? Walang yan, nasa leader. Kung mahina ang leader, edi mahina rin ang kanyang mga... So, ito na. So, yung DepEd, pinangalanan na yung, according to source yung TESDA Director General Binetes ba yun? Yun daw ang papalit. So ito naman, Tourism Corporate Executive. Maganda nga kung corporate style, ang focus is yung return of investment, hindi yung pagpapaganda sa image. Tapos, ang inilagay pa sa mga campaign poster, mukha ng DOT Secretary. Anong kinalaman sa mukha ng DOT Secretary sa ganda ng Pilipinas? Kaya, ang daming mapakit ko sa kanya, yung mukha niyang inilagay niya sa mga tourism posters natin na palpak naman. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published by Politico.com tungkol ito sa sinupalpal ni Senator Gatchalian ng Pangulo doon sa kanyang mga bineto na items sa 2026 national budget. Title, hindi Kongreso naglagay. Most vetoed items came from Marcos' own budget proposal. Gatchalian. Ano ba yan? 7 out of the 9 items vetoed by President Marcos Jr. were actually part of the 2026 National Expenditure Program that he submitted to Congress. Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian made this clarification in an interview with award-winning broadcast journalist Pinky Webb on Billionaire News Channel On Point last Tuesday night. Sabi ni Gatchalian, the President actually removed 9 items, 7 of which are in the National Expenditure Program, the original submission to Congress, 2 of which were added during the budget deliberation. Sabi ni Gatchalian, my point here, Pinky, is these line items under the unprogrammed appropriations were originally in the National Expenditure Program. It wasn't Congress who added that, it was submitted to Congress. So, nakakapagtaka, no? Yung National Expenditure Program, tinatawag yan na President's Budget. So kung totoo ito, na 7 sa mga bineto ng Presidente galing sa kanyang budget, ano ang ibig sabihin nun? Yung NEP na isinabmit ng DBM sa Congress, hindi niya napag-aralan? Hindi niya alam na galing sa kanya yung kanyang bineto? Lalong nakaka... Baka natutulog pa po ang ating presidente, mga kababayan, nung bineto niya yan. Diba? Baka kagigising lang. Kayo naman po, intindi nyo na po, palaging puyat yan eh. Ismaya, ibito mo yung nanggaling sa iyo. Ang expectation ko, ang ibineto niya, yung mga idinagdag, yung mga isiningit ng mga mambabatas. Hindi naman pala. And to me, Senator Gatchalian, transparent yung kanya. Believe ako sa ginawa nila sa Senado dahil they made it as transparent as possible itong budget na ito. Of the more than 243 billion worth of projects under the unprogrammed appropriations of the ratified GAP, Marcos only retained 3 items. These are support to foreign assisted projects, 97.3 billion, program on risk management, 3.6 billion, and revised AFP modernization, 50 billion. Okay. Bakit? Ito pa. Hindi niya tinanggal yung AFP modernization, 50 billion. Kailang, nasaan program? Walang pundo. Anong ibig sabihin yan? Alanganin pa
ang AFP modernization. Although nakalagay sa budget, kailang maghahanap pa sila ng pundo para masustentuhan ang pagpapalakas ng ating Armed Forces of the Philippines. Malaking kaibahan noong kay PRRD and then kahit sa Aquino administration, ang AFP modernization mayroong pundo kagad, sigurado. Yung 3 taon, 2020, 21, and 22 under the Duterte administration, aabot ng 67 billion. Siguradong may pundo. So bakit dito ngayon, sa 2026, unprogram? At ito pa, si Congressman Erese, nag-final lang kanyang sinabi na dahil hindi bineto lahat ang program appropriations, sasampahan niya na sa Korte Suprema dahil nagdesisyon na ang mga maestrado na any form of program allocation is unconstitutional or is illegal. So, ibig sabihin yung modernization ng military mga kababayan ay illegal. Kasi nilagay po sa program. Di ba? Nako, yari na naman po si President Bongbong Marcos Jr. dito. Bakit ba sa program nalagay yung modernization na yan? Di ba? Kasi hahanapin pa yung unprogram funds yan eh. Yung budget na yan, hahanapin pa, uutangin pa kung saan nila mahahagilap yan. So meaning, wala pang kasiguraduhan, mga kabayan, yung modernization ng ating AFP. No? Pero, grabe si Bronner, hindi po nagsasalita. Bronner, magsalita ka naman patungkol po dyan. Diba? Sabihin mong, Mr. President, no? Illegal po yan. Dahil nasa program. Diba? Sabi po ng Korte Suprema ay illegal po ang program. It is unconstitutional. Ngayon, bakit mo doon ilalagay yung modernization? Diba? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaction patungkol po sa video nito, pakicomment lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.